So yun guys, so nandito nga kami ngayon sa aming malaking kitchen. Isang kitchen na walang bubong. Ang ganda-ganda nitong kitchen namin na to, oh, diba? At this moment, nagluluto nga kami ngayon ng aming pananghalian ni Paring Toti. Siyempre sa napakaganda naming kitchen na walang bubong. Specialty ko to Yes. Pagluto. Yes. Kirain lang. So hi guys, welcome back again to my YouTube channel again. This is Esteban the Great. And syempre, kasama ko ang aking kaibigan na si Paring Toti. And we are here right now at Burawan Island. Yan. Pakita ko sa inyo yung view ng Burawan Island. Ayan si Burawan Island. Syempre, mamaya papakita ko sa inyo kung ano yung mga amenities na meron dito, at the same time magkano yung entrance, magkano yung environmental fee and everything. Mamaya ipapakita ko sa inyo. And inabot kami ng mga siguro 5 hours travel kasi umalis kami doon ng ano oras tayo umalis doon, pare ko? 4:30. Baka sumabog yan. Dito ka pa nagbukas. So anyway, para makarating ka rito, it takes 5 hours mula Manila, 4 to 5 hours. Pero syempre dahil ang dala lang namin motor, small bike. So smooth lang naman yung patitak. Smooth. So inabot kami ng 5 hours travel papunta dito. But again, very exciting yung lugar. Maganda yung mga daanan niya. And at the same time, maganda dito sa loob ng Burawan Island. Yun. Syempre kung isa kang rider, no? And small bike lang yung dala mo, normally babaybay ka talaga sa mga bayan-bayan. Magsisimula ka sa Laguna, Batangas, then hanggang makarating ka dito sa may Quezon. And again, inuulit ko, it takes 5 hours travel, 4 to 5 hours travel. But sulit naman yung way mo papunta dito sa Burawan Island. So mamaya pa raw namin ma-view yung tinatawag na yung rock formation niya, na kung saan pag low tide doon ka pwedeng makatawid.
para marating mo yung rock formation niya. Maganda yung lugar. Medyo hindi masyadong crowded yung lugar. So mamaya ipapakita ko sa inyo yan isa-isa. So at this moment, kain muna kami ni Paring Toti. Yan, nag-prepare kami ng aming food. And syempre dala-dala niya yung kanyang mahiwagang lutuan. At ang ulam natin ngayon ay Tinolang manok. yan, tinolang manok tsaka adobo. Sarap! So yun nga guys, no, dahil tanghali nga tayo dumating yan. So naisipan muna namin ni Paring Toti na magluto ng tinola. Ayun, so yun guys, no, ito yung aming setup ni Paring Toti dito. So yun nga, at this moment tanghaling tapat, no. So kanya-kanya muna tayong kainan, medyo mainit. No? So yung mga tao, may mga dumarating, but again, hindi siya very crowded itong Burawan Island na to. And again, mamaya nga pala, no, pagdating kasi ng hapon, sinasabi nila na low tide dito, na kung saan meron tayong pupuntahan dito mamaya, yung pinakang rock formation na yan. Pag nag low tide yan, that's the only chance para makapasyal ka dyan, makalakad ka dyan sa surface na yan. So siguro baka nasa likod ng bato ng pinakang rock formation na yan, yung pinagmamalaki nga nila dito sa Burawan Island. Previously, before, para makapunta ka rito is kailangan mong tumawid dagat. Yun ang sabi ng mga nakararami. But then meron ng access dito para makapag land travel ka, not like beef. So yun lamang, and kain na muna tayo. Pagkatapos kumain, pumuporma na. Sarap naman kasi matulog dito. Naman, no? So yun guys, nabigyan ko lang kayo ng quick tour dito sa lugar na to. So pag nandito na kayo sa may Burawan, ang una niyong manonotice dito is pwedeng ipasok yung sasakyan. Parang tulad niyan. Ngayon syempre surrounded ito ng mga puno. Yan. Sir, again, magkano nga ba rito pag overnight? 220 per head po. 220 per head. Tapos kung may dala kang tent, 200 per tent. Day tour magkano? 150 po. 150. Pag overnight, 220. ayun, yun yung 220. Tapos yung sasakyan na yan, may bayad yan. Wala na po. Wala na yan. Basta kung may dala kang sasakyan, pwede mo lang iparada dyan. Okay. May mabibilihan ditong tindahan. Meron po dito. Restaurant po. Okay. So may tindahan dito. Hanggang anong oras yung tindahan? Hindi ko lang alam sir. Pero ito, sa gabi may ilaw to. Meron po. Ayun, yun ang mga ganda ron. Sige sir, maraming salamat. So yun, narinig nyo naman. Again, pwedeng magpasok ng sasakyan dito. Ang kagandahan nito, facing the seaside na. Guys, no, dahil medyo low tide na tayo ngayon, time check natin ngayon is about 5 PM. So oras na para pasyalan natin itong Burawan Island na to. Again, ulitin ko sa inyo, ito yung pinaka main highlight nila para makarating ka dun sa pinakang island ng beach na to. So ito, ginagawa natin to para unti-unti nating namnamin yung ganda ng kalikasan ito. So hindi kumpleto kasi yung pagpunta mo rito
pag hindi mo nga ito napasyalan itong other side ng island na to. Ang kagandahan dito, lalakarin mo lang siya. Siyempre pag high tide, talagang no way talagang makapasyal ka dyan dahil mataas nga yung level ng tubig. Kung hindi hanggang balikat mo, baka lampas tao pa. So eto na siya guys, no? Pag nakarating ka na nga dito ng pinakamalapit. Yan. So kung papansinin mo, yung mga rock formation niya is nababalot lahat ng mga parang shells. So, hindi rin advisable na masyado kang magdidikit dyan dahil pwede kang, alam mo yon, masugatan. So, habang nilalakad mo to, no choice ka kundi kailangan mong baybayin yung pinakang pangpang ng dagat na to. Ang pinakamaganda ron, para kang dumadaan sa cave ng pinakang rock formation na ito. Diba? So again, kung mahilig ka sa pictorial, talaga namang may enjoy mo yung kapaligiran na to. Siyempre, again, malinaw yung tubig. Ayan, napansinin niyo yung gilid ng mga bato na to. Puro siya shells. Mga parang oyster yata yan. So, yun. Habang nilalakad ko to, parang nanonotice ko na ganun din. Medyo may malalim na part. Ayan na nga, oh. Simula tayo hanggang tuhod na. Mamaya-maya. Pero tingnan nyo guys, oh, napakaganda ng mga curve ng mga bato. Ayan na, medyo palalim na ng palalim. Kaya inangat ko na yung tsinelas ko. Noong una hanggang tuhod lang eh. Ngayon hanggang bewang na. Pero siyempre, dahil curious ka nga kung ano meron sa kabilang island na yan, eh, talagang kailangan nating pasyalan. Yung iba kasi, para makarating dyan sa island na yan, gumagamit pa sila ng bangka. Alam mo na yung mga ayaw mabasa. Or pwedeng galing sila sa ibang area. At isa sa itinuturo ng bangkero is makarating ka nga dyan sa island na yan. Kasi nga, may maganda siyang rock formation. And eto na yan. Konting lakad pa, eh, maabot na natin yung pinakampangpang. Pero sa part ko na yan, medyo malalim na yan dahil lampas bewang na yan eh. And isa sa na-notice ko, no, pag maglalakad kayo dyan, it's better na magsuot na lang kayo ng tsinelas nyo. Kasi pag malapit na kayo sa baybayin, medyo matatalim yung mga bato. So eto na tayo guys, nasa other side na tayo ng island. And syempre kung mapapansin nyo, yung pinakang sand niya is more on parang ano ba to, parang pebbles. So yun nga guys, no, ito na nga yung pinaka main highlight ng Burawan Island, which is itong pinaka rock formation na ito. So again, pwede ka mag-pictorial dyan. Gusto mo, pwede mo rin dalihin yung mga other things nyo. Gusto nyo dyan magliwaliw, kumbaga. So isa sa mabubungara mo nga itong malaking bato na to sa may kanan. And then yung dalawang nasa dulo, pwede kang umakyat diyan, pwede kang magpa-picture.
And pwede kang mag-emote, mga ganon. So again, kung napapansin nyo, no, mayroong isang bangka dito, isang turista na I believe galing sila sa kabilang island. Kasi nga, yung mga bangkero na yan, alam nila kung ano, mga sikat na pasyalan sa lugar ng Burawan Island. Okay guys, actually malawak pa yan eh. Hanggang sa kabila pa yan eh. O diba, panalo dito kung magpapapicture ka. So again, let's explore yung iba pang side or kung hanggang saan naabot yung mga turista. Kaya katulad niya, mga kasabayan din namin yan. So yun nga dito mapapansin mo. Na yung mga local tourists natin dito is ini-explore pa nila kung hanggang saan ang meron dito sa... Ayan na, lumutang na yung aking kaibigan, oh. Chill na chill. So ito guys yung sinasabi ko na kung saan ka nagmula, doon ka rin babalik. Pero along the way, mai-enjoy mo naman yung view kasi nga mga sa lahat hindi naman din ganun kalalim. Yun, lalo na rito sa part na to. O, diba? So yun guys, no? Siyempre pagkatapos mo itong maglakad sa pinakang rock formation niya at ito na yung pinakang kumbaga we can say campsite mo. So again, kung ma-observe mo is it's white sand. And napakaganda ng resort na to sa may Burawan Island. Ulitin ko lang sa inyo magkano ang pinakang entrance dito pag day tour, 150 pesos. And kung ito naman ay overnight, it's 220 pesos. Ngayon kung mayroon kang dalang tent, ang bayad nito is magkano nga ba pa? 200 pesos yung pinakang tent mo, tent pitching. Dahil tumapayad kami, ginawa 200, dalawang tent na. Yan. Another thing, kung may dala kang sasakyan naman is considered na wala na ring bayad. Alam mo ba kung bakit 200 na lang, dalawang tent? Okay. Mukha daw akong lokal. Ano po naman kung saan tayo? So yun. Ano na saan tayo napupunta eh. Oo nga, lokal na lokal kasi yung suotin mo. So yun guys, no? And pagdating naman dito sa mabibilihan, yes, meron tayong mabibilihan, meron ditong restaurant at syempre palibot ito ng ilaw sa gabi. Mamaya makikita natin yan kung ano ang ambience dito pagdating ng gabi. And again, kung may dala kang sasakyan dito, free na yung parking space mo para sa sasakyan. Ang good thing is pwede mo nang ilagay, yan, zoom ko lang. So kung ito yung mga sasakyan, yan, pwede mo na siyang ilagay in front of the beach. Yun. So good morning guys. So again, still nandito pa rin kami sa may Burawan Island. And syempre, para mas ma-enjoy namin, kailangan mag-overnight kami para makita rin namin yung pinakang sunrise dito. O yeah guys, sasabihin ko sa inyo, pag gusto nyo pumunta rito, napakaganda rito. Una sa lahat, hindi siya crowded. Pangalawa, napakaganda ng ambience. And third is yung tinatawag nilang pinakang Burawan Island or yung mga rock formation nila. So again, kung mahilig ka mag-island hopping, pwede rin. And at the same time, kung mahilig ka mag-pictorial, mag-shoot, napakaganda dun sa mga rock formation na yun. At the same time, malinis, maganda yung tubig niya. Malinaw. Naman dun sa mga ibang napuntahan naming mga beaches, yung expenses nyo is mas mapapamura kayo dito.
Why? Kasi magkano lang naman ang expenses mo. Kung ikaw, ako personally, pumunta lang kasi kami rito, nakamotor lang. Magkano lang expenses namin dito. And considering may entrance pa, magkano lang yung entrance? 220 overnight, 150 kung day tour. Tapos 200 lang para sa tent, no? So yun guys, no, siguro naibigay ko na sa inyo yung full information about dito sa may Burawan Island. Dito yan sa may Poblacion, Quezon. And again, nasabi ko na rin sa inyo yung presyuhan, magkano, kung magkano yung overnight, magkano yung day tour, 220 para sa day tour. Oh sorry, 150 para sa day tour, 220 para sa overnight, and kung meron kang tent, magbabayad ka ng additional 200. At kung wala ka namang tables and chair, magrerenta ka sa kanila ng 200 pesos overnight na yon. And pagdating naman sa amenities, yan syempre kompleto. Meron silang CR, meron silang restaurant. Maganda yung surroundings nila. And again, tulad nga na sinabi ko, pwede ka rin magdala ng sasakyan mo, at kung gusto mong i-park sa loob mismo, facing beachfront, is wala nang bayad yun. So yun lang yung mga impormasyon na nakuha ko dito. And again, napakaganda ng surroundings nito kasi white sand, at the same time yung pinagmamalaki ng Burawan Island, which is yung pinakang rock formation nila, which is yun nga yung pinakita ko sa inyo sa video kung paano natin ito pinuntahan at in-explore, no? So, I guess, dito ko lang tatapusin yung aking vlog for today. See you again to my next vlog. This is Stephen the Great. Bye and God bless.